What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan tong mga nagbabagang balita. Dati pa pala no, sa panahon di umano ni Marcos Sr. na tatay nitong si Bonget, nasa dugo na talaga nila ang pagiging magnanakaw di umano. Na ito palang mga nababalitaan nating Marcos Gold, no? Wala namang katotohanan sapagkat noon pa lamang pala pera na ang taong bayan ang kanilang pinakikialaman. Na ngayon kamukha ng kanyang anak na bangag, nangyayari ngayon sa loob ng gobyerno. Nawika ni Ka Eric, ang ginagawa ngayon no, ng mga bangag na sinatambali sa bongit at ang mga pulpul na kongreso, regulatory governance na mga kababayan. Sinasadya na nila na ang mga nasasakupan nila patuloy na maghirap at ang mga oligarko lamang ang may karapatan na yumaman. Grabe naman yan. Natama nga naman mga kababayan kung napapansin niyo po wala silang mga naglalakihang project ngayon no na makakatulong sa hanap buhay ng nakararami kundi mga temporary solution lang ginagawa kamukha ng mga paayuda sapagkat gusto nila umasa na lamang tayo no sa tulong na galing sa nakaw at i-mind condition ang sambayan ng Pilipino sa isip na ang gobyerno lamang ang makakatulong pinansyal sa pamamagitan ng pagbibigay ayuda. Hay nako. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pang balita na may pinaplano ngayon no ang mag-ama na sina Tatay Digong at VP Sara kung matuloy man itong impeachment laban sa kanya. At kung ano yun, ating malalaman dito sa video na ito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Sa industriya ng kuryente, bangko, transportasyon, eroplano, losyutan, Henry C. Sa bangko sila din nagkokontrol. Lahat ng ito po, ito yung tinatawag nitong certain NICA na predatory governance. Ibig sabihin po, mayroong systemic and structural defect ang lipunan at nagre-reflect sa uri ng pamumuno. Nagkaroon po ng alteration o pagbabago sa ganyang values ng nagkokontrol sa gobyerno, lalo na sa posisyon ng pagkapangulo ng naging Pangulo si Rodrigo Duterte. Kasi sinubukan niyang i-alter o baguhin po ang ganyang kalagayan. Of course, hindi niya kayang gawin na siya lang. Doon pumapasok sana yung mga suggestions na magkaroon ng revolutionary government noong panahon niya bago siya bumaba para ayusin po itong sakit na malubha ng lipunang Pilipino. Diyan sumasakay ang CPP, NPA, NDF. Pero sa akin, isimplify ko. Bagamat umiiral yung social pyramid na yan, yung Tatsuno, o umiiral yung predatory governance, hindi po karahasan ang solusyon. Hindi po pagpapatayan, hindi po dugo, hindi po armadong terorismo at revolusyon, kundi ang pag-eduka o ang pagmumulat ng tao at paggamit ng kanilang kamalayan na iangat ito at mabuo ang kolektibong kamalayan, social consciousness, that they will put up a righteous and good government. So hindi naman lahat po ng mga mayayaman ay mga mandarambong at mga oligarkiya. But there must be a people-centered government na ang gobyerno ay arbiter, tagapagtaguyod at tagapamagitan para po balansehin ang resources, kayamanan, at ang kalagayan na hindi lugmok sa kahirapan ang milyong-milyong mamamayan. Exactly bakit may gobyerno. The government is the arbiter for the people. Tagapagtaguyod, tagapag-ugnay, at tagapagprotekta para hindi po madihado at malugmok sa kalunos-lunos at miserableng kalagayan ang mamamayan laban sa maliit na bilang ng populasyon na nagkokontrol at nagdidikta sa ekonomiya, sa kayamanan, sa resources, sa politika at sa buong buhay ng lipunang Pilipino. That is the reason na dapat ganun ang Correct. role ng gobyerno. No? Government na under sa mga oligarkiya, ito ngayon ang gobyerno ni Marcos ay gobyernong naglilingkod talaga sa oligarkiya. At bagamat ang mga komunistang terorista na dati kong mga kasama, tahimik sila sa ganyang paniniwala sapagkat nakikita nila na mas delikado sila kung isang mas malawak at hindi kontrolado ang kaisipan, damdamin at values na uri ng political leader ang mananumbalik like si Rodrigo Duterte dati hindi makokontrol direkta ng oligarkiya. Ganon din po, most likely si Sara Duterte with the same display of values. Kaya ang tinitira ng mga komunistang terorista ay itong mag-ama, bagamat hindi sila ang nasa principal position of power. Ang principal position of power right now, ang Marcos Romualdez political faction. Klaro? Kaya sabi nga ni Kitty Schnauzer, we need them to give it jobs. Dapat bigyan ng trabaho. Kaya wika ng taong bayan kay Eric na hindi kataka-taka no ang mga ginagawang pamumulitika ngayon sa mga Duterte. Ang taong bayan, palaganapin po ang kabuhayan na hindi nakokonsentra sa kamay ng mga elite at oligarko na 5% lang sa population. Kailangan ng gobyerno mamagitan diyan through policies, programs, enforcement of law, interventions, at direksyon. Yun ang wala.
sa gobyernong ito. Klaro? Watching from Singapore, sabi ni Andrea Gueco. Kaya itong si Nika, itong hasasabi tungkol sa predatory governance, ang kanyang teorya ay galing sa book knowledge. Bagamat maganda naman ang mga sinasabi niya, pero hindi niya nakikita kung ano ang dynamics sa lipunan nito. Kaya ako, for 21 years na naging CPP, NPA, NDF cadre po ako, nakikita ko, kaya ko nga pinropose yan, ang buong conceptual framework and operational mission direction ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Isa po ako sa tumulong ng mga kadre na mabuo ang konsepto that it should be whole of government approach, not a whole of armed forces of the Philippines approach. Kasi hindi kakayanin gawin ng AFP o matugunan ang tungkulin ng gobyerno na wala na sa kanila ang resources at wala sa kanila ang mandato like mga kalsada, eskwelahan, tubig, elektrisidad, reformang agraryo, irigasyon, mechanization agriculture, farm to market roads, education, health services, at ang pagtugon sa korupsyon na nagaganap sa iba't ibang antas ng lipunan, it is already, and these are already beyond the realm of power and authority and mandate of the armed forces of the Philippines. Pero yun po ang pinagmumulan ng social unrest, ng AOM, ng arouse, organized, mobilized propaganda, ng CPP, NPA, NDA, papunta sa violent extremism, papunta sa radikalisasyon, at papunta po sa armed communist terrorism and insurgency. So kaya po, ang NTF-ELCAC is naka-framework na whole of government approach and whole of nation participation. Buong sangay ng gobyerno, pati judiciary, legislative at executive branches of government must coincide and must collaborate and cooperate para durugin po ang threat ng communist insurgency terrorism that for the last 56 years, we have the longest running communist insurgency problem in the whole universe. Tayo na lang pong may naiwang aktibong armadong komunistang teroristang insurhensya sa buong daigdig. Grabe. Isa yan sa factor na hindi tayo makabuelo sa ating ekonomiya, maliban pa sa predatory governance ng oligarkiya at mga elite na mga pamilyang nagkokontrol sa sistema ng ating ekonomiya at lipunan at politika. Sinasakyan ito ngayon ng CPP, NPA, NDF para manumbalik, magkaroon ng kaguluhan, manulsol at sumakay sa mga paksyon ng bangayan ng mga politiko para magkaroon ng malaganap na social and political unrest by way of creating a condition na pwedeng lumubha ang pang-ekonomiyang kalagayan dahil hindi po nakatupag at nabibigyang tuong pansin ng gobyerno ni Marcos ang problema sa ekonomiya, kabuhayan, dahil nabubulit ito sa laro ng mga pamumulitika na siya namang ginagawa ng kanyang pinsan. Dahil hindi nila interes na iahon ang ating bayan sa kahirapan at pabutihin ang kabuhayan at kalagayan ng mamamayan. Yan ang ibig sabihin ng predatory governance. Yan din ang binabanggit ni former Senator Gringo Honasan na sabi niya, kung nagkataon daw na nag-defect si General Victor Corpus when he was still a PMA instructor, guro po nila Gringo Honasan at Senator Ping Lacson. Sa PMA, nang they were cadets, no, kadete pa sila, si late General Victor Corpus, patay na po siya. Nag-defect ito sa NPA, I think December of 1971. Kasi, 71. At bago ideklara ang martial law, sapagkat, sabi ni Gringo Honasan, mabuti break, December break. Kung nagkataon na may klase yun, marami daw sa kanila posibleng sumama na maging NPA noong panahon na yun. Because of the problem of social pyramid, nang tinutumbok ko yung pagkakaroon ng napakalawak na gap at pagkakaiba sa kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino kung ikukumpara po sa luxurious, extravagant life ng mga politikong ganid at buaya na kasabwat ng oligarkiya na may poder sa loob ng gobyerno. At ngayon, pinapakinabangan din ang ganyang kalagayan ng mga komunistang terorista na hindi naman totoo na naglilingkod na at naninindigan para sa interes ng mamamayang Pilipino. The problem of predatory governance, the problem of social pyramid, yung tatsulok na laksa-laksa at malawak na mamamayang Pilipino, ang na-exclude, hindi nagkakaroon ng kapakinabangan sa lipunang kinalalagyan, bagkos sila po ay survival mode. Mantakin mo 12 million Filipino families. Correct. That's around 60 to 70 million Filipinos ang hindi Kaya ang nakikitang solusyon na lang talaga dyan, magkaroon ng revolusyon, no, sa gobyerno na siyang winiwika nila kadado. makakakain ng kompletong 3 meals a day. At ang tawag dyan ay nakakaranas ng involuntary hunger, pagkagutom. At kalahati niyan sa Metro Manila na mga lugar. Predatory governance talaga. Pangalawa, maliban sa more than 12 million Filipino families ang nakakaranas ng pagkagutom o kakulangan ng pagkain sa isang araw, mayroon tayong 63% ng mga Pilipino ang nagsasabing mahirap at nasa lugmok na kahirapan at miserable ang kalagayan ng buhay nila. Dagdag pa natin dito ang mga mahigit kumulang 18% na nagsasabi na papunta na talaga sa pagdausdos sa kahirapan ang dati nilang kalagayan na nakakasurvive pa sila. Meaning lower middle class papunta sa poverty level na. Nantakin mo, almost 78% ng iyong mamamayan nakakaranas ng kahirapan. Samantalang ilang porsyento lang, halimbawa, ang pumalit kay Saldico, ay otro din ito, no?
dapat din itong latiguhin ng mamamayan, itong si Congresswoman Stella Kimbo ng Marikina. Siya ngayon ang Committee on Appropriations. Mantakin mo, may apog ng mukha pa siya, kapal ng apog niya, para mag-display ng tag 2 milyong relo. Kaya No? nga, Patik Philip yata yun. Pati po ang mga bag, mga Chanel, kung ano-ano pa mga tag 2 milyon, alahas, no? Sa gitna ng kagutuman, kagaya ni Benny Abante, luxurious car. At may mga Magnum 357 pa siya na Smith and Wesson 7 shots na gina-display niya. Pastor ba yun? Kung ano-anong mga luho, no? Lahat sila nakikinabang ng todo-todo dahil in-expose nga ito ni Mayor Magalong ng Baguio City, itong malaganap na korupsyon. But the real problem is not just corruption. Corruption is the symptom of a more deep and serious problem of structural defect and systemic deficiency wherein ang kayamanan, politika, poder at kapangyarihan ay nakokonsentra lamang sa 5% na mga pamilya ng ating buong bansa at kasabwat nilang mga bulok tawatan ng mga politikong nakikinabang sa poder. Corruption is a symptom of a deep and serious social illness, which is predatory governance nga nangyayari. By the centuries, hindi lang dekada-dekada, centuries. Mga kababayan, ito po ang sinubukang labanan ni Rodrigo Duterte nang siya'y Pangulo ng Bansa. Hello ka, Eric, I support Ipanaw Sambayanan from Suok, Arevalo. Yes, your puti. Bayaw ko po ito si your puti. Ito pong tumutulong sa pamilya ko dyan para tingnan ang pangsiguridad ng aming kalagayan dyan. Charlie Whiskey, pera niya naman ginamit niya, bakit ninakaw ba niya sagot ng ginamit niya? Sino nagsabi na pera ni Martin Romualdez at ni Marcos, ang mga ayuda na ito? Pera po yan ng taong bayan. Halimbawa, hindi ma-establish ang pinagmulan ng kayamanan ng pamilya ni Marcos, kaya nag-imbento ng gold, legend of gold story. Yung bilyon-bilyong dolyares na hinabol ng ating gobyerno nung pumalit si Cory Aquino at ngayon hindi pa nauubos, at ang ibang mga frozen assets nila by the billions of dollars, mantakin mo yung property sa Manhattan, New York, isang building na inako ni Milda na sa mga bisita niya, yan ay building nila, at may congressional hearing ito noong 1985 or 84, something that year, ay ngayon ibinibenta at bibilihin ni Donald Trump. Hindi ko alam kung third owner na o dami pa rin ito. Building sa Manhattan, New York. Paano saan nagkaroon ng building? I think it's the tallest building during that time in the early 80s, one of the tallest buildings. Aside from Empire State Building sa New York, kung saan na-shooting po ang King Kong first movie. No? The first movie na King Kong. So, mataas din po itong building na to. Paano nagkaroon ng pamilya Marcos ng building sa Manhattan, New York? Di ba? Wala namang malinaw na nag-legal practice kagaya ng mga sikat na abogado si Marcos, no? During the time. At ito nga, ang tinatawag na mga nakaw na yaman. Napilit po na pinagtakpan ng issue na ito. Guilty tayo dyan na hindi natin yan hinighlight because we believed na ipagpapatuloy ni Marcos Jr. ang pag-redeem sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagbangon sa mabuting pamamahala na ipinakita ni Rodrigo Duterte. Nabudol talaga tayo ka, Eric, no? Nasa dugo pala talaga nila ang pagiging magnanakaw. Hay nako. Kaya hindi masyadong na-highlight itong pagnanakaw ng pamilya nila Pandarambong sa ating bayan. Naloko nga ang taong bayan. Ito na ngayon ang nangyayari. Bumalik ang oligarchic-centered, elitist-controlled, and elitist-dominated at itong tinatawag na predatory governance. Kaya lumaganap muli ang korupsyon. Nanumbalik muli ang kapabayaan, nalutasin ang problema sa droga, sindikato at mga kriminalidad, at pati na sa mga kurakot ng mga politiko. Lumaganap lahat dahil wala sa puso at katinoan ng kaisipan ng namumuno sa kapangyarihang gobyernong ito, nalutasin ang mga bagay na ito sapagkat gusto nga nilang manugmok ang tao sa kahirapan para kontrolado nila. Exactly the model ni Martin Romualdez na ayuda here, ayuda there. Ginagawa nilang pulubi. Ginagawa nilang namamalimos ang mga tao sa kanila para magkaroon ng tinatawag na blind loyalty o yung artificial loyalty sa politika. Kaya tinatawag kong political bribery at political corruption fund ang ipinasa na budget sapagkat ang bulto ng mga bilyon-bilyon na pundo ay hindi para paunlarin ang lipunan at tugunan ang problema ng mamamayan. Kung hindi, gawin po ito para manatili ang tinatawag na predatory governance o kontra mamamayan na uri ng pamumuno na ang nagbibenepisyo ang mga barkada ng mga oligarko at mga elitista ng gobyerno ni Marcos. Yan, no? Sabi nga ni J.R. Rulli. Halata naman ka, Eric, kaya nga ayaw nila ng mga proyekto na makakapagbigay hanap buhay sa mga ordinaryong mamamayan. Gusto nila umasa na lang tayo sa paayuda nila at malugmok tayo sa kahirapan. Bilyones din ka, Eric, ang mga pangungontrata nila Dong Gonzales sa construction firm niya. Yes, halos lahat sila po. Sila din po ang nangungontrata ng kanilang negosyo at mga project. Halimbawa, ang Uswag Ilonggo Party List sa Iloilo. I think AAA contractor yung IBC.
Ang kanilang representante, pamangkin yan ni Alfonso Tan ng IBC Builders. Yan din ang kontraktor ng malalaking mga proyekto sa buong isla ng Panay, lalo na sa Iloilo City, Iloilo Province and paligid ng Capiz, Aklan, Antique. By the billions. Sila din pong may-ari ng party list na Uswag Ilonggo. And then pag sinabi mong Martin Romualdez, may negosyo din silang party list. Tingog. Sila din ang nagmumudmud ng mga ayuda here, ayuda there, at sila din ang nagkokontrol ng pondo sa loob ng Kongreso. Yan ang tinatawag namin noon na burokrata kapitalista. Mga Grabe, no? kapitalista at oligarkiya na pumasok sa gobyerno para mas lalong mapadiin ang pagkontrol sa pundo at kapangyarihan pati na sa kayamanan ng buong ekonomiya at buong bayan. Pero hindi na po ako babalik sa pagre-revolusyon. Nililinaw ko lang po, sabi ni Martin and Vince ng 82nd IB at ng Philippine Army na nanonood ngayon sa atin. At dito naman sa video mga kababayan, talagang hindi pa titigil, no? Ang mga tuwadcom na isulong ang impeachment kay VP Sara. Na kahit pala manahimik ang mga Duterte, hindi papayag, no? Ang mga bangag, sapagkat ang layunin talaga nila lumpuhin ang mga Duterte nang hindi na makabalik pa sa Malacanang sa matagal na panahon. Ating sabay-sabay na panoorin to mga kababayan. Good evening. Saan man sulok kayo ng Bago yan, baka gusto pa natin sundan ng good news, no? Kinuwento din po ni BP Sara, yun, actually nakwento niya na to, pero mas detalyado at mas nakakatawa. Opo, hindi po nakakatawa itong si Tatay Digong. Ang sabi po ni BP Sara, yun na nga, no? Sinabi niya kay Tatay Digong, tinanggihan niya na wag ka na, kasi gusto mag-contribute ni Tatay Digong ng salapi para sa pang-abogado ni BP Sara. Sabi ni BP Sara sa kanya, mas detalyado po to at mas nakakatawa po si Tatay Digong dito. Huwag ka na. Sabi BP Sara, gamitin mo na lang yung pera mo sa retirement. Huwag na kasi nakapaghanda naman kami. Buhat daw nung sinabi ni Franz Castro na papa-impeach siya, naghanda na yung pamilya ni BP Sara. O di kung ayaw mo, sabi niya, mag-aabogado na lang ako. Alam nyo, kaya po pala napapayag si BP Sara dahil sabi ni BP Sara, kaya naman ako pumayag na mag-abogado na lang daw siya. Kasi nga, umuo na lang ako kasi mahirap yung magagalitin na yung matatanda pagka kinontra mo. Diba? Marunong talaga eh. No? Okay. Baka kumontra eh. Baka kumontra mahirap kontrahin pag matatanda, matampuhin, sabi ni BP Sara. Sinabi ni BP Sara, sige na nga, umuo siya. Pero, di ba, pipirma ka lang naman. Sabi ni BP Sara, parang formalidad lang. Pinagbigyan niya lang yung matanda. Hindi. Sabi ni Tatay Digong, hindi. Pag ako abogado mo na, ipapatawag ko si Castro, ipapatawag ko si ano. Tawa ng tawa yung mga Pilipino, tuwan-tuwa. No? Nakakatuwa po. Hindi po siya yung abogado na pirma lang. Siya po ay mag-aabogado at ipapatawag niya si Castro bilang testigo. Ididiin niya. Yan po masarap, no? Ito na po pagkakataon nito ni Tatay Digong at ng mga Team Duterte para bawian, no? Sila naman ngayon. Sila na ngayon yung magsasabi na yes or no lang. Korte na yan eh. Hindi po pwedeng. Sila po ang magtatanong kay Castro. Sila po magsabi ngayon na yes or no. Alam ko na, para nakinikinita ko na eh. Na anong mga tatanong ni Tatay Digong. Totoo ba na tinawag mong pusit si Vice President Sara Duterte? Yes or no lang. Ang sarap siguro bawian, no? Yes or no lang. May ebidensya ka ba na nagnakaw si Vice President Sara Duterte? Ayon po siya. Yes or no lang. Dapat nga dyan kina Franz Castro, Sir Badong wag nang pansinin mga paepan lang. Kung maaari, ikulong naman ngayon sapagkat convicted naman. Hindi naman po kinumpirma. Parang seriously considering. Pero alam niyo yun, yung seriously considering niya, nag-yes ma'am muna. Yes ma'am, we are seriously considering at pinaliwanag niya kasi mahirap po eh. Parang nahirapan na si BP Sara na hindi talaga siya tumakbo dahil walang katapusan eh. Walang katapusan yung ambisyon ni Martin, wala rin katapusan. Hindi sila tatahimikin ng mga to. Kasi hodang tumakbo lang siya ng mayor, hindi pa rin po sila titigilan. Nakita niyo po yung ginagawa. Talagang hanggat nakakatayo pa yung Duterte, talagang pipilayan eh. Okay.
Ngayon, kumusta naman po yung mga congressman? Alam nyo, okay lang po yun na itong pinagluloko kayo, no? Una, katulad na sinabi ko kanina, malinaw po yung pahayag ng Iglesia ni Cristo. Kahit po, ang dami na pong yung, ngayon, iba na yung tono eh. Iba na yung tono nitong mga naninira lang. Sinisiraan lang po, no? Iba na po yung tono ng naninira lang. Ang sinasabi nila ngayon, ini-stress nila na yung Iglesia ni Cristo ay suporta kay Marcos. Kung yan pong rally na yan ay suporta kay Marcos, hindi po kami atin. Ang linaw po ng pagkakabanggit eh. Ito po ay sinusuportahan yung sinabi ni Pangulong Marcos na wag nating i-impeach si BP Sara dahil gusto natin ng kapayapaan. Magulo lang yan eh. Wala namang mahihita dyan. Gulo lang. No? Ang sinasabi ni Marcos na susuportahan ng INC, hindi po yung susuport, magpapakita sila ng suporta kay Pangulong Marcos sa lahat ng... Yung sinabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya ng impeachment at saka unahing lutasin ng mga problema. Ang daming problema. Mag-focus kayo sa problema. Yan po ang napakalinaw. Kasi po kung ang sinabi, sasabihin ng iglesia ngayon, ay kaya kami narito para suportahan si Pangulong Marcos at para ma-impeach si BP Sara. Bakit kami sasama dyan? Hindi nyo ba napuna? Hindi sasama yung mga BBM vloggers, hindi sasama yung BBM supporters. Precisely. Kasi nga, rally to para hindi matuloy ang impeachment. Okay. Buti pa si Franz Castro, alam eh. Kaya lang, binanatan niya Iglesia ni Cristo. Tignan nyo. Sabi ni Franz Castro, this rally is not about peace and unity. It's a calculated move to protect BP Sara Duterte from answering serious allegations about her misuse of confidential funds and her accountability for the deteriorating, etc., etc. Para daw protektahan si BP Sara. Bakit? Nasa batas po ba na kayo pwede nyo sirain si BP Sara? Yung mga ibang grupo ayaw nyong magprotekta kay BP Sara? Correct. Hindi po ba napaka one-sided nyo naman? Ang gusto nyo sa Pilipinas, lahat lang ng mga umatake kay BP Sara. Showdown po bukas eh. Kasi hanggang ngayon baka yung ibang congressman, tumigil na po. Baka ayaw na po nila impeach. Hindi po. Wala pong iglesia sa kanila. Wala po silang pakialam sa rally ng iglesia. Tuloy na tuloy. Sa mga utak ng congressman, tuloy po. Ito po ang sinabi ni Asidre. Bago po to, lahat po to ngayong araw Jude Asidre. Add to that, the consistent drop in BP Duterte's trust ratings, and it's obvious that the people are fed up. They're tired of the same old Duterte-style politics, a culture of impunity, bullying tactics, etc., etc. Ito po ay nilabas ng, ni Jude Asidre. Tingog party list. Either we stand by the wayside and allow this type of politics to continue, or we take a firm stand to hold the Duterte accountable. Kita nyo? Tuloy po sila. Wala pong iglesia sa Tingog party list. Ang kinikilala lang nila si Martin Romualdez. Okay, tuloy pa rin po, no? Yung mga media natin, katulad po nito, 41% ng Pinoy suportadong impeach kay BP Sara Duterte. Yan, pinos na naman ng News 5. Ito naman po, 61% of Filipino support Quadcom inquiry on EJK. Sinasabay po nila no? Gusto po nila ipakita na dahil po yung tuloy na tuloy po. Ayon po sa Secretary General ng Reginald Velasco ng House of Representatives, kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na tapos na ang pagberipika sa 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na naunang inihain noong Siyempre. Ayan. So, ito naman po ang pahayag ni Barry Gutierrez. Kasado na. At yun na nga ng mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita na dala nila ka Eric at ni Sir Batong. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.